Magandang araw para matuto ng economics. Kumusta kayong lahat? Nagbabalik ang economics series sa taon na ito. Kapag economics time na, ihanda ang sarili para matuto. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan kayo ni Binibining Adona upang maunawaan at mapadali ang mga aralin sa economics. Handa ka na ba? It's Economics O'Clock! Ano nga ba ang economics? Bakit nakatuon ang economics sa paggamit ng matalinong pagdidesisyon? Anong mahalagang gampanin nito sa buhay natin? Kahulugan ng economics. Ang economics ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Mayroong dalawang sangay ang economics, ang microeconomics at ang macroeconomics. Ang microeconomics ay ang pag-aaral sa maliit na unit ng economics. Pinag-aaralan dito ang kilos ng pamilyan. Sa pamilyan, natutunghayan ang mga gawi at pasya mula sa sambahayan at bahay kalakal. Halimbawa, ang presyo ng bigas at paano ito nakakaapekto sa dami ng maaaring ipagbili at bilhin. Sa makatwid, sinusuri nito ang demand at supply ng mga produkto at serbisyo. Samantalang ang macroeconomics naman ay ang pag-aaral sa malaking unit ng economics. Ibig sabihin, nakatuon ito sa kabuuan ng ekonomiya na tinatalakay ang pambansang kita, pangkalatang presyo, maging ang antas ng trabaho, supply ng salapi, at pagbubuwis. Kitang-kita ang papel na ginagampanan ng economics sa ating buhay. Gaya na lamang ng mga ilang halimbawa. Tamang paggamit sa oras ng pag-aaral, pagpili ng kurso at trabaho, paggasta, at maging pagkonsumo. Ang economics at ang datos nito ang ginagamit ng pamahalaan upang maisagawa ang mga batas at programa para sa ikaunlad ng bansa. Sa tulong din nito, tinuturuan tayo na maging maalam at mapanuri sa mga kaganapan sa ating bayan. Ang economics ay isang sangay ng agam panlipunan. Sa tulong ng agam, ginagamit ang siyentipikong pamamaraan upang masuri at maipaliwanag ang mga nangyayari sa kapaligiran. Sa pagdedesisyon natin, maaaring dalhin tayo nito sa kabutihan, ngunit maaari rin sa kapinsalaan. Kaya naman, sa pag-aaral ng economics ay hinikayat tayo na gamitin ang matalinong pagdedesisyon. Nang sa gayon ay episyente at epektibo nating makakamit ang kapakinabangan sa mga pinagkukunang yaman. Nagsimula muli tayong palalimin ang mga aralin sa economics. Naway nakatulong ito sa inyo. Sa mga katanungan at kalubuhan, ibahagi na yan sa atin na mabigyan ng linaw. Maraming salamat sa pagsama muli sa akin sa bagong yugto ng Economics Series. Sabay-sabay tayong matuto tuwing Economics O'Clock na. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng Economics.